Una sa lahat, may tanong ako. Paano ba kumikita sa Forex? Ano ba yung makukuha ko dyan para mag-earn ako? Madali lang yan. May tinatawag kasi tayo na pips. Yun yung makukuha mo sa pagbaba o pagtaas ng market. Teka, in-explain mabuti yan ni Coach Alex eh. Malalaman mo din kung anong ibig sabihin ng mga numbers na nakikita mo sa chart. Coach Alex, pasok! Familiar ka ba sa nangyayaring value ng peso kontra dolyar ngayon? Nakalagay dito, 1 USD is equals to 55.06 Philippine peso. Ibig sabihin niya ng isang dolyar, ang katumbas sa pera natin ay 55.06 pesos. Sa example natin, ang pinag-uusapan ay USD at PHP. Yung USD ay tinatawag nating base currency while yung ka-exchange naman niya ay tinatawag nating quote or counter currency. Ano ang pinagkaiba nito? Kay Forex, meron tayong tinatawag na currency pair. Si base, siya yung laging nasa left side ng isang currency pair at ang value niya lagi ay 1. Si quote naman ay yung laging nasa right side which is yung value niya ay nagbabago depende sa takbo ng market. Sa halimbawa natin, ibig sabihin yung 1 USD ay katumbas ng 55.06 sa Philippine peso natin. Ngayon, naiintindihan mo na ba? Isa pang halimbawa, ngayon pero this time, ibahin natin ng konti. Nakalagay dito, Euro USD is equal to 1.4745. Anong ibig sabihin yan? Tama ka kung sinabi mong ang 1 euro kapag pinalit mo sa dollar ay magiging 1.4745 USD. Nagtataka ka ba kung bakit hindi ko ni-round off yung decimal places? Nilagay ko 4 na exact values niya. Importante kasi sa Forex yung 3rd at 4th decimal places. Yan yung tinatawag nating pips. Yan yung kinocompute natin para malaman yung kikitain natin sa Forex. Kung halimbawa ang Euro USD ngayon ay 1.4745 at makalipas ang isang oras ay tumaas ito at naging 1.4750, kumita ka ng 5 pips dahil from 45 naging 50 siya. After 5 hours, tumaas palalo, naging 1.4790. Kumita ka na ngayon ng 45 pips dahil from 45 naging 90 siya. E paano kung after 10 hours, tumaas pa ulit at naging 1.4845? Kumita ka ngayon dyan ng 100 pips. So, yung pips pala ay decimal places lang ng pera yon? Exactly! Eh kung decimal places lang pala ang galaw ng Forex market, paano kumikita ng million dyan? Dyan ngayon pumapasok yung leverage at lot sizes. Turo mo naman sa akin yan!